So, 5 bagay na maaari mong gawin upang ma-addict sa iyo ang isang lalaki. Alam ko mga kamamay, gusto nyong mangyari to. Yung tipong hahanap-hanapin kayo ng isang lalaki, yung tipong mas mamahalin kayo ng isang lalaki. So sa video ito, share ko sa inyo yung mga bagay na po pwede nyong gawin upang kaadikan kayo ng isang lalaki pagdating sa inyong relasyon. Pero bago natin ito pag-usapan mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na nagugustuhan mo yung mga love advice, nakaka-relate ka, at gusto mo ring magpa-advise, huwag mo muna sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, like yung video, at mag-comment dito. Wala naman po yung bayad, kaya pang hinihintay nyo, mag-subscribe na po kayo sa channel natin. So, ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang magsimula ng kaadikan kayo ng isang lalaki? So, number 1, huwag ka palaging kumontak sa kanya. Yes, mga kamamay, yung ibang mga babae dyan, simula nang naging sila, simula nang naging kayo, bakit palagi ang kukulit ninyo? Lagi gusto nyo, kachat nyo ang isang lalaki. Lagi gusto nyo, kinokontak ang isang lalaki. Gusto nyo lagi magkausap kayo Mga kamamay, may sariling buhay din po ang isang lalaki. Hindi naman kesyo na naging kayo, halos maghapon na kayong nag-message, nag-chat, nag-text, nag-video call. Yung iba dyan, inaabot pa ng madaling araw Maghapon ng magkasama sa trabaho, pag uwi hanggang madaling araw pong magkausap. Huwag naman pong ganyan mga kamamay, OA naman po yan Oo, sa umpisa, nakaka-excite. Pero isipin nyo rin po mga kamamay, kung gusto po ninyo nakaadikan kayo ng isang lalaki, kailangan huwag nyo palaging bigyan ng maraming oras ang mga yan. Yung tipong kailangan kung mag-uusap man kayo, malinaw. Hindi po pwedeng mag-uusap ka, hindi usap Telebabad ang nangyari. Ang usap po ay sinasabi mo lang sa kanya kung ano yung mangyayari sa inyo. Kung may pupuntahan ka, sinasabi mo. Kung may gagawin ka, sinasabi mo rin. Hindi yung, babe, maghuhugas lang ako ng pinggan Okay? Maghuhugas ng pinggan, 2 oras nang magka-chat, hindi pa nakakapaghugas. Okay, yung isa naman, yung lalaki naman, magsisibak daw ng kahoy, hawak pa ang cellphone. Okay, sa tuwing magre-reply yung babae, sa tuwing magre-reply ka, nakakapag-reply din. Okay, kaya tinatawanan ng kanyang ama Kaya tinatawanan ng kanyang tropa, nagsisibak ng kahoy, nagchat-chat pa. Mga kamamay, kung gusto nyo na kaadikan kayo ng isang lalaki pagdating sa side ng mga girls, kung kayo po ay palaging kumokontak sa mga yan, hindi kayo mamimiss. Kung palagi kayong magka-chat maghapon, mauumay po ang mga yan. Kaya palagi ko sinasabi sa inyo, iwasan nyo po ang palaging kumontak para ma-miss kayo ng isang lalaki. Yung tipong halimbawa, meron kayong trabaho. Sabihin mo, babe, papasok muna ako sa trabaho Yung cellphone ko, ilalagay ko muna sa locker kasi bawal dun sa loob. Okay? Baka siguro mamayang tanghali na ako makapag-chat sa inyo. Yung ganun, malinaw. Okay? Ngayon, pag nasa trabaho ka na, yung lalaki medyo naboboring. Parang ang check niya sa kanyang phone, ay wala pang chat si Mahal. Mamimiss ka niya unti-unti. Hanggang sa dumating yung tanghali, mas masasabik siya sa iyo. Mas pahahalagahan ka niya, mas kakaadikan ka niya. Yung mga kwento ng lalaki sa iyo, maiipon hanggang sa hindi niyo napapansin na nagiging masaya na siya habang kausap ka, dire-diretso yung usapan ninyo, mas maganda. Mas maganda magkwento pagka ganun mga kamamay. Kapag sunod-sunod yung naipon na kwento mo sa isang tao, mas masarap magkwento kaysa dun sa nakakaumay na Makakaumay ng mag-chat dahil lang sa nagre-reply yung lalaki, kailangan mong replyan. Yung tipong wala na kayong topic, kailangan mo lang sabihin ng kung ano-ano para lang humaba yung usapan ninyo. Pag wala na kayong topic, putulin nyo na. Okay, wag yung palagi pinahaba nyo pa hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang madaling araw ang inyong usapan. Mausisan nyo mga kamamay na umay na sa inyong isang lalaki. Mausisan nyo, naghanap na pala ng iba yung isang lalaki. Mausisan nyo, may iba na palang mini-message, tinatawagan yung isang lalaki. Lalaki nang nag-adjust. Lalaki na ang nagbawas ng oras sa inyo. Bakit? Kasi marami kayong oras sa kanya Mas maganda mga kamamay na kayo ang magbabawas ng oras sa inyong relasyon para mas tumaas ang eagerness ng isang lalaki na hanapin ka. Kaysa doon sa ikaw na lang yung makakapansin na kaya hindi nagchat-chat si Mahal. Kanina pa ako nag-message sa kanya, hindi pa ulit nagre-reply. Yung pala, busy na sa iba. Bakit? Kasi sinabi mo ng lahat ng topic ninyo Kasi napag-usapan nyo na lahat ng bagay. Kaya mga kamamay, huwag palaging kumontak sa isang lalaki. Kung gusto po ninyo na
kaadikan kayo ng mga yan. So next, iwasan talaga ang pagiging needy. Yes, mga kamamay, hindi po maganda ang pagiging needy. Mga kamamay, bakit nung simula ng aming relasyon, nagiging needy ako sa isang lalaki, nagiging needy ako sa kanya? Gustong-gusto niya yon. Yung tipong nagagalit ako kapag hindi siya nagpaparamdam. Sa umpisa, sa simula ng relasyon, maganda yan. Napaka-romantic niyan sapagkat gusto mo sa kanya ka lang. Okay? Maganda yon pagdating sa isang lalaki. Pero pag tagal na ng inyong relasyon, yung tipong isang taon na kayo o kaya naman mag-asawa na kayo, yung pagiging needy ninyo, nagiging toxic nyo ng ugali yun, mga kamamay. Yung tipong lalabas lang yung isang lalaki, okay, nawala lang sa inyong mga mata yung lalaki, hinahanap-hanap nyo na kagad. Huwag kayong ganyan. Yung tipong lagi mong pinipressure ang isang lalaki kapag hindi kayo nakakalabas, pag hindi kayo nakakakain, alam niyo naman na walang pera yung lalaki, walang sweldo ngayon, walang trabaho ngayon, sumasideline lang, pero nagiging needy kayo. Gusto niyo palaging masunod ang inyong gusto. Nasanay kayo noon na monthly, nakakakain kayo sa labas. Noon ay may trabaho pa yung lalaki, pero ngayon nagbago na umextra na lang sa labas. Sa pagko-construction, ngayon nagiging needy kayo na dapat pala lumalabas kayo palagi, monthly. Kagaya noon. Mga kamamay, huwag po kayong maging needy. Sapagkat pag naging needy kayo sa isang bagay at hindi nyo iniintindi ang isang bagay, malamang sa malamang, hindi maa-addict sa inyong isang lalaki. Bakit hindi maa-addict? Wala ngang pera yung isang lalaki, pero pinilit ninyo na kumain sa labas. Paano kayo iisipin? Baka mamaya iwasan kayo ng isang lalaki. Naku, itong babae na to, eto na naman, alam ko na yung mangyayari. Chinat lang ako nito dahil akinsi na naman, gusto nitong kumain sa labas, hindi na ako magme-message. Hindi na ako tatawag. Hindi ko na sasagutin yung kanyang tawag kasi peperahan lang ako. Alam naman niyang wala akong pera ngayon. Di ba? Hindi ka kaadikan ng isang lalaki. Sa halip na kaadikan ka, iiwasan ka. Kaya please, huwag kayong maging needy pagdating sa inyong relasyon para makatulong sa isang lalaki na hanap-hanapin ka niya para kaadikan ka niya. Okay? So next, dapat maalaga at mag-ayos ka ng sarili mo. Yes, mga kamamay. Nakaka-addict po ang isang babaeng mapag-ayos. Nakaka-addict po ang isang babaeng mabango. Nakaka-addict po ang isang babaeng laging fresh tingnan. Pero kung ang isang babae ay hindi man lang makapag-ayos ng kanyang sarili, ligo pa ay nakakalimutang manligo sa isang araw, walang lalaki, mga kamamay, ang kaaadikan ka. Walang babae, mga kamamay, ang kahuhumalingan ka. Kaya mahalaga bilang isang babae na alagaan ng sarili, ayusin ang sarili, magsuklay, kahit simpleng make-up, maglagay ka. Para pagdating sa isang lalaki, malaki po yung impact na ma-addict sa inyo ang mga yan. Nahanapin kayo ng mga yan. Kaya mahalaga na unahin ang sarili bago ang ibang bagay. Mag-ayos, magpaganda, yung amoy ninyo. Baka mamaya amoy pawis na kayo. Baka mamaya, yung panis na laway niya dahil hindi naman kayo tumitingin sa salamin, nandiyan pa. Kaya please, mga kamamay, kung gusto nyong kaadikan kayo ng isang lalaki, unahin ang pag-aayos ng sarili bago humarap sa lalaki, magpaganda, at makakatulong yan, mga kamamay, para mas kahumalingan ka o kaadikan ka ng isang lalaki sa inyong relasyon. And last, pagsabihan siya ng mahinahon kung nagkamali siya. Yes, mga kamamay. Kung alam po ninyo na ang isang lalaki is nagkamali, hindi naman po masama na itama o ituwid ng isang lalaki. Karapatan po yan ng isang babae. Halimbawa, mag-asawa na kayo. Yan po ang inyong goal, mga girls. Kung ang isang lalaki is nagkamali, nandiyan kayo para ituwid. Huwag kayong matatakot na ituwid ng isang lalaking nagkamali. Diyan po makikita ng isang lalaki ang role mo bilang asawa, bilang partner, bilang jowa. Kung may kakayahan kang ituwid ang isang lalaki kung nagkamali siya. At ang mas maganda dyan, kailangan itutuwid niyo po siya sa mahinahong paraan. Hindi yung nagkamali yung lalaki. Okay, itinutuwid mo nga, galit na galit ka naman. Itinutuwid mo nga, ang taas naman ng boses mo. Di aakalain ng isang lalaki na kinokontra mo siya. Ang goal natin dito, mga kamamay, kung gusto nyo nakaadikan kayo ng isang lalaki, kailangan makita ng isang lalaki na willing kayo na ituwid siya kung siya ay nagkamali. Sa paraang yan, mga kamamay, makikita ng isang lalaki at mafe-feel ng isang lalaki na ayaw mo na maging masama siya pagdating sa ibang mga bagay, sa inyong relasyon.
Kaya dapat niyo po silang ituwid kung sila man is nagkamali sa mahinahong paraan. Sa ganyang paraan mga kamamay, mas pahahalagahan ka at mas hahanap-hanapin ka ng isang lalaki sapagkat nakikita niyang may halaga ka sa inyong relasyon. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang ilang mga bagay and tips na kailangan nyo pong gawin upang kaadikan kayo ng isang lalaki pagdating sa inyong relasyon. For more love advice, for more tips tungkol sa inyong mga buhay pag-ibig, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito. Sa mga gustong magpa-love advice dyan, i-PM nyo lang ako or i-message nyo lang po ako sa ating Facebook, PJ Vergara, that is P-E-E-J-A-Y, V as in Victory, E-R-G-A-R-A. So, message nyo lang po ako. Ako po ang bahalang kumausap sa inyo at tumawag. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.